Okay, panoorin natin kung paano kusang sumuko. Sumuko talaga no? Kung paano kusa nang sumama si Senator Jinggoy Estrada sa paglabas ng kanyang warrant of arrest from the 5th Division ng Sandigan Bayan. No? So lumabas na yung warrant of arrest niya sa kasong plunder. Kaya panoorin natin. I'm already receipt of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ng mga bagay na ito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasa ilalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ng lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o yung LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anuman dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anuman insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga aligasyong binabato laban sa akin. So how can the office of the ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority bloc kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanahig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority bloc. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat. Okay, ang tindi. Naganap na ang pinakaantay ni Jinggoy Estrada. Ayan, so kasi ang magnanakaw ay mapagsamantala, madaling magkunwari, magaling. Ano pa ba yun? So ayan na tayo, no? Ayan, kung sana siyang sumama sa CIDG papunta doon sa kanyang magiging bagong tahanan at bago niya ginawa yun, nagpa-presscon pa. Para saan kaya yung presscon niya? Para sabihin lang na nananatili siya sa majority. Kung sino man yun, abangan nyo, sabi niya.
talagang pinipilit niya nga palabasin na maraming kumausap sa kanya, no, na pag hindi talikuran yung grupo niya ngayon, ay tuloy ang kaso. At kung tatalikuran niya, ibig sabihin wala siyang kaso. Saan ka ba naman nakakita ng ganyan? Kailan lang ba naman kayo naging majority, di ba? At yung pag-iimbestiga ng ICI, independent body na itinatag ng Pangulo, talaga namang siguro naman hindi mabubuo ang kaso na to kung wala yung ebidensya na nakita sa'yo. So, katulad nga ng kanta, ang magnanakaw, ulit-ulit no? Nakatatlo ka ba naman? Tatlong plunder, 2001, 2014, inulit pa ngayon. So, ganun talaga. Masarap kumita at likom ng pera nang ganun kabilis lang. Hindi kasi basta-basta pera yun, malakihan no? Kaya talaga naman. At saka sinabi niya na hindi daw siya tatanggap ng sweldo. Dapat lang dahil hindi ka na makakapagtrabaho. Sa tingin ko, so pagbutihan mo na lang na yung mga paratang para sa'yo ay kaya mong depensahan para man maabsuelto ka, di ba? Kung totoo ang sinasabi mo na ginipang gigipit lang at kalukuhan lang yung isinampang kaso laban sa'yo, plunder at graft. Biruin mo yon, katiwalian at nadagdagan nito, dalawang kaso ng graft at isang plunder. Dati plunder lang So ngayon nadagdagan ng dalawang katiwalian. So ibig sabihin, naku po, oh my goodness. Hindi tayo bumabata, tayo patanda ng patanda, pero ang tindi ng ating mga ginagawa. Kasarap naman talaga nga humiga sa pera na lalong-lalo na pag hindi pinaghihirapan. Pero nakakatawa. So ayan, mabuti naman kusa itong sumuko at sumama sa CIDG kasi hindi na niya napatagal yung press con parang gusto niya pang magsumbong sa taong bayan na punipersa siya at gawa-gawa lang yung kaso. Kaso bago siya nagsimula mag-press con, nandun na yung mga kapulisan na pwedeng ayan, CIDG, si SILG, John Vic Rimulya nakaabang na sa kanya. So ilang salita na lang yung kanyang binitawan. Siguro mga 5 minutes na lang siya nagsalita. So tapos na. So ayan, sumama na siya. At mabuti hindi natuloy yung kanyang surgery. Yung surgery na kanyang dinadaing na tuhod. Ayan, so malalaman natin yan kung magkakaroon nga na magkakaroon siya ng knee surgery, di ba? Kasi sabi niya magpapasurgery siya So ayan na guys, ang ating inaabangan. Kusa na siyang sumama sa papunta sa kanyang kulungan si Senator Jinggoy Estrada dahil inilabas na yung warrant of arrest mula sa 5th Division sa kasong plunder. Ayan. So, good luck sa majority. From Bato na hindi makapasok. Then, Jinggoy Estrada, dalawa na. So, abangan natin mamaya yung patuloy na talakayan sa hinihiling ng majority nila Alan Peter Cayetano na gawing yung online participation ng mga senators, lalong-lalo na sa pagboto, di ba? So, pwede kaya yun? So, tingnan natin kung paano lalabanan ito ng minority. At sana naman mapalitan na yun. Pagkaroon na ng bagong majority sa senators kasi talagang iba na yung galawan ng bagong majority ngayon Talagang sobrang iba na. So, ayan, nagkatotoo yung press con ni Ombudsman Boyeng Rimulya na una si Jinggoy Estrada at si Secretary Bunuan, former Secretary ng DPWS Bunuan. Diba? Sila magkakatandem no? Pagdating sa kickbacks. Then next round, si Joel Villanueva ang ating abangan. Diba? So, ngayong week na to rin, si Senator Joel Villanueva. Yan yung binitawang salita ni Ombudsman Boyeng Rimulya. Kaya, yan na. Ang magnanakaw ay mapagsamantala, madaling magkunwari. Yung sunod na lyrics. Ay, oh my goodness. Sige. See you next.